Magandang gabi mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back and welcome to my small channel. At sana doon sa mga ngayon pa lang nakapasyal dito sa aking munting channel, sana ay mag-subscribe at kindly press the notification bell and the like button. At you might want to share this vlog later on pagkatapos ng ating programa sa inyong mga kamag-anak at inyong mga kaibigan. Tuloy-tuloy na po tayo at ang ating pupuntuhan ngayon ay tungkol pa rin sa nakapanghihinayang na institusyon na kung tawagin dito sa atin ay ang Senado. Bakit nakakapanghinayang? Dahil po itong ating Senado ay na-invade ng mga hindi kwalipikadong tao na hindi naman talaga dapat tawaging senador at hindi dapat tawaging mga honorable. Sila ay ginagastosan ng taong bayan pero hindi nila nagagampanan ng kanilang dapat gawing trabaho. Malayong malayo ito doon sa mga nakaraang senador, yung ating mga lumipas na panahon na kung saan ay napakagagaling at mga qualified talaga ng mga senador ang nakaupo. To give you an example, nandiyan sila Arturo Tolentino, itong sila Almendras, si Benigno Aquino Jr., ito si Ninoy, Rene Espina, napakagagaling na mga senador nito. Mga magagaling sa debate, mga karamihan mga lawyers. Ito katulad ni Eva Estrada Calao, napakagagaling nito. Kung talaga sa paggagawa ng batas, itong mga ganitong tao talaga ang kailangan nakaupo sa Senado. Meron ditong sila Salvador Laurel, Ernesto Maceda, Gerardo Magsaysay. Ayan, sila Ramon Mitra. Napakagagaling nito. Ito yung mga talagang kwalipikado na umupong senador at gumawa ng mga batas. Malayong malayo sa set ng ating mga senador ngayon. Nakaramihan dito ay nakaupo na lang at karamihan nga dito hindi na nag-a-attend na hearing dahil siguro tinatamad mag-prepare at wala ring masasabi sa mga gagawing hearing. At ayaw ma-expose ang kanilang kahinaan during the hearings. Kaya nakakapanghinayang na ganitong klase ng set of senators ang ating pinasasweldo ng taong bayan na hindi naman natin masyadong napapakinabangan. Ang masaklap pa nito, meron pa tayo mga senador na nasasangkot, naakusahan ng mga matitinding krimen. Katulad na nga ng crime against humanity. Matinding matinding krimen ito dahil hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi 10, kundi libo-libong biktima ang nawalan ng buhay o namatay. Kaya hindi birong akusasyon ito na hanggang ngayon ang mga principal na inaakusahan ay nandiyan sa Senado. Ang masaklap pa nito ay nagpa-participate pa sa hearing. Walang delikadesa na sila pa ang nagpipilit na linisin ang kanilang mga pangalan. Hindi dapat ganito ang ating mga senador. Marami na nga tayong senador na naupo dyan na hindi qualified, walang qualification, hindi nagpa-participate sa mga hearing dahil nga ayaw ma-expose ang kanilang kahinaan, at meron pang ganito na nasasabit sa krimen. Hindi pa sila guilty kung tutuusin dahil hindi pa naman talaga ito paglilitis ng korte,
Wala pa silang mga pinagdadaanang paglilitis sa korte, pero napakatindi ng accusation sa kanila na dapat kung may delikadesa ka, eh, ganyang katitinding accusation, eh, dapat talaga, eh, nagre-resign ka na sa posisyon. Hindi na nga tayo gano'n kahigpit ang ating mga botante sa pagpili ng, mga iluluklok diyan sa Senado. So, marami tayong nailagay diyan na mahihina, tapos may mga ganito pang nasasabit sa matitinding kaso. Ito ay, nangyari yung kanilang mga supposed to be, ah, na na na-involved sila sa mga kaso nung nakaraang administrasyon ni Rodrigo Duterte. So, yun na nga, eh, nagkakaroon tuloy tayo ng comparison na malayong-malayo doon sa mga linya o lineup ng mga senators na meron tayo ng mga nakaraang panahon, nung mga nakaraang panahon at linya o lineup ng ating mga senador sa kasalukuyan. Kaya mga kababayan, sana, eh, sa darating na eleksyon next year, eh, 'wag na tayo magkakamali na pumili ng mga senador na hindi natin napapakinabangan. Maglalabas po tayo ng, mga lineup na posibleng magkaroon ng, pakinabang ang taong bayan at, kalimutan na natin ang mga senador o ang mga kumakandidato bilang senador, bilang congressman at kung ano-ano pang posisyon na hindi qualified sa kanilang tinatakbuhang, opisina o supposed to be ang kanilang hinahangad na opisina. Magkakaroon tayo ng mga interview, magkakaroon tayo ng mga paglabas ng mga qualifications ng mga kandidato upang makapili tayo kung sino talaga ang mga dapat ihalal at iluklok natin diyan sa mga puwestong dapat nilang upuan. Hindi yung basta-basta pipili na lang tayo ng may pangalan, sikat, may name recall at madalas nating nakikita nagpapa-cute, at, kilala, eh, iboboto na natin. Wag na sanang gano'n mga kababayan ang ating gagawing, pagboto. Bagkus ay pumili tayo ng dapat nating, ilalagay na kung saan bagay sila doon sa kanilang mga puwestong uupuan. Ang, upo dito sa Senado ay hindi madaling trabaho. Kaya dapat dito ay qualified. Hindi naman sinasabi natin na dapat, eh, lahat abogado 'to. Meron naman diyang mga hindi abogado na may laman ng ulo at, meron din naman talagang puso para sa paglilingkod. Nung mga nakaraang panahon katulad ni meron din namang mga ano diyan, may mga media men katulad ni Eddie Larde, pero may ibubuga. Meron naman talagang kakayahan at, nakapag-participate ng maayos sa paggawa ng batas. Marami diyang hindi naman abogado na nagmarka ang kanilang mga pangalan na nakapagtrabaho ng maayos. Pero ang iba pang abogado na magagaling dito na hindi natin makakalimutan ay katulad nitong sila Jovito Salonga at, meron pang si Mamintal Tamano. So iyan yung mga sinasabi natin mga nakaraang senador, mga senador ng mga nakaraang panahon na talagang napakagagaling. Meron pang si Emmanuel Pilaes. Meron ding, dalawang Osmeña 'no, John Henry Osmeña at Sergio Osmeña. Mga ano ito, nakapag-perform ng maayos at, nagmarka ang mga pangalan nila dahil sa kanilang kagalingan at katalinuhan at nakapag-perform ng maayos sa Senado. Subalit ngayon kung iisa-isahin natin yung bagong lineup, eh, marami talaga tayong i ida-dump dito na hindi talaga qualified. Ang ating kasalukuyang lineup ay talo pa ng, mga kasalukuyang congressmen
na gumagawa ng investigasyon ngayon, no? At kitang-kita natin yung diferensya. Aking paghanga doon sa mga especially itong Quad Committee ngayon kung saan itong sila Congressman Abante, Congressman Paduano, si Congressman Fernandez at Congressman Barbers at yung iba pang mga bagong congressmen na napakagagaling. Hindi ko lang matandaan ang pangalan, meron pang isang batang lawyer, si yung babaeng lawyer din na si Nograles at of course si Congresswoman Luistro. So ang daming magagaling dito sa ating lower house na nagpe-perform ng maayos. At mga ganitong klaseng personality, ganitong klaseng tao ang dapat nating ilagay diyan sa Senado. Kaya nga sa ngayon mas credible na ang ating lower house kung ikukumpara sa Senado dahil nga dito sa performance ng mga taong ito. Kaya sana dumating ang time na itong mga magandang performance dito sa Congress magpanikan sa Senado nang sa ganon mapalitan natin yung mga senador na wala naman talagang ibubuga, na mga walang pakinabang ang taong bayan at may mga bago naman sanang umakyat sa Kongreso, mga bagong itong mga ating mga young guns perform sila at sila naman ang pumalit dito kaila Paduano, kaila Dan Fernandez, kaila Abante at kay Congressman Barbers. Sana may mga bagong pumanik o may mga bagong mga batang congressmen na pumalit dito sa mga more senior congressmen at ito naman senior congressman natin ay pumalik sa Senado nang sa ganun nga magkaroon ng bagong buhay or fresh lineup na mas magagaling dito sa Senado na sa ngayon ay bumagsak po ang credibility ng ating Senado ngayon at nilampaso ng performance ng ating lower house. At ito ay kagagawan din ng mga taong hindi naman talaga dapat na nakaupo dito at lalong-lalo na dahil sa iskandalo ng dalawang senador na ngayon kapit tuko dyan at may mga mukha pa silang humarap sa hearing at ipagtanggol ang mga sarili nila, lalong bumagsak ang credibility ng Senado dahil sa kanila. Kaya mga kababayan, sana matuto na tayo, huwag na tayo maghalal ng mga ganitong klaseng tao, mag-ingat na tayo na sa mga darating na eleksyon ay tingnan natin yung mga ugali nito na karamihan sa mga ito pag nasa pwesto na ay mga arrogante at mayayabang. Wala na silang iniisip pagkatapos na ma-elect ay ma-maintain nila ang kanilang popularity at wag nang bumaba sa hanggat meron pa silang term na tatapusin. At gagawin nila yan by hook or by crook. Kahit na nasasangkot na sa krimen, nasasangkot na pagbibintangan na or itinuturo na may mga kinalaman sa krimen, ayaw pa rin bumitaw dahil nasasarapan na sa pwesto. Sino ba naman ang hindi masasarapan dyan sa laki ng kanilang mga privileges dyan? Kaya mga kababayan, mag-ingat na tayo sa mga susunod pang eleksyon, lalo na next year, yung pinakamalapit na parating na eleksyon. Itong sa 2025, maglalabas tayo ng mga line-up at bubusisiin natin ang qualifications ng mga kumakandidato na to. Para naman kahit papano makatulong tayo na pumili ng maayos at baka sakali kung meron tayong pagtsatsaga na gagawing pag-aaral, mabawas-bawasan ang ating pagkakamali sa pagpili ng mga kandidato.
So hanggang dyan lang po muna, no? Huwag nating kalimutan na itong aking mabinanggit na mga congressmen, so saluduhan natin ito, palakpakan natin itong mga, especially itong mga namumuno sa Quad Committee, katulad nila Dan Fernandez, Congressman Barbers, Congressman Abante at Congressman Paduano. Ito ay matatapang at walang pinipili, walang sinisino. Kung kailangan itanong, itinatanong niya. Kung kailangan i-contempt, i-contempt nila. Actually, ito ngayon yung mga hindi pagsipot ni Duterte sa Quad Committee hearing ay china-challenge na nga ito ni Paduano. Narinig ko kanina na china-challenge niya si Duterte na kung talagang matapang siya, sumipot siya. At talagang wala siyang itinatago, sumipot siya sa Quad Committee hearing. Kaya lang, ito, nag-aalibay na naman siya, padala na naman ng sulat through his lawyer na hindi makaka-attend dahil nasagot niya na raw lahat mga dapat sagutin sa Senado. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang nagawang pagsagot sa cross-examine, kundi nagtalumpati siya kung ano yung mga gusto niya sabihin. Pinagbigyan siya ni Senator Pimentel na sabihin ang mga gusto niya sabihin. Yun nga lang, dahil sa kahambugan niya, may mga salita siyang hindi na pwedeng bawiin. Marami siyang ginawang pag-amin doon na yan, malamang sa malamang magamit niya na ebidensya sa ICC na kung saan nandiyan na nagtutuloy-tuloy na investigasyon. Sana magkaroon ng resulta to at sana yung mga accused niya matauhan, magkaroon ng delikadesa at magsipag-resign nang sa ganon hindi nila ma-influensyahan kung anuman investigasyon ang gagawin pa tungkol sa kaso na ito sa mga darating na araw dyan sa Senado. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan, at hanggang dito na lang muna. At para doon sa mga bago pa lang sa channel ko, kindly subscribe and please hit the notification bell and the like button at pakishare na rin ating mga kamag-anak at mga kaibigan. Thank you so much at magkita-kita tayong muli.